Magandang umaga mga kabrigada, Pinoy Survivor. Trabaho lang, pero sasagutin ko yung habang nagtatrabaho, sasagutin ko yung tanong ni Marv Tech TV. Marv Tech TV. Sabi niya, "Hi sir, good day, happy Sunday." Kahapon to. Sa lahat ng kabrigadang Pinoy Survivors, comment nyo po sa Baho de Masinloc, naglagay ng floating barriers ang Chinese Coast Guard. Ano kaya ang aksyon ng Philippine Coast Guard natin? Ebe kayo nandiyan sa may syudad, nakikita nyo yung balita. Sa bundok ako. Tapos pati ang BFAR na black pa rin. Na-block na rin. Okay. Nakakaloko. Comment. Sige, habang nagtatrabaho. Okay. Comment. Ito muna. Anuin ko to. Nakikita nyo ba? Kita ba? Kita. Ang wala yung ano na yan, masyado na tayong nalulunsan, di tama yung sa West Philippine Sea na yan. Masyado natin hinayaan kasi ang China na dumama ng dumama. Masyadong malambot ang ating bira. Kaya magdi-diplomatic protest na naman tayo. Wala, malabo yun. Okay, so ang karaniwan dapat dito dun sa may singit ko na to, no, para natututo rin kayo. Itong node ng pinagdahunan, ayan, pinagdahunan, no, so may peklat dito ko nakukunin. Nagko-cross kasi itong sanga na to, tinalian ko na nga para madali magtrabaho, baka mabugalgal ako. Tapos ito, tatanggalin rin itong malaki na ito. Ito muna, para madali. Bahala na si Roldan dito sa mahirap. So, mga half an inch dun sa node. Paikot, circular cut. Huwag nyo ikakat ang sarili ninyo. Okay. Tapos another cut na circular. Mga half an inch pwede na. Mahirap ang malabo na ang mata. Okay. Dali lang pagka natutunan nyo. Uy, tabingi. Tabingi yung cut. Okay lang, make corrections. Wala nang grade Tapos vertical cut. Dito pagka tumagos yung ingat lang kayo. Gusto nyo mas malapit, mas maganda. Yan, vertical cut. Sobra na konti. Yun. Vertical cut. Tutong kabing. Di malalim. Isa pa. Ay dapat yan, yung West Philippine Sea na yan, ang ura-uradan dapat ginawa dyan, tinanggal ang yung floating barrier na nilagay. Papabuti pa naman nila. Kaya it shows na yung ating Coast Guard, BFAR, AFP, Defense, hindi lahat coordinated Ano ba yan? Insulto. BFAR hindi makapasok. Yung BFAR under ng Department of Agriculture. Tapos nun ang DA under kay Presidente ng Pilipinas. Tapos babastusin lang ganun. Parang binastos na yung Presidente ng Pilipinas natin. In fact, binabastos ang buong Pilipinas. Ang dapat tugon dyan, walang asking for permission, walang clarification, walang asking for further instructions
automatic ang kilos ng ating AFP, Philippine Coast Guard, ang BFAR, basta merong impormasyon na ganyan na ginawa yung China, ang reaksyon natin ay automatic. In this case, kunyari, naglagay ng floating barrier, dapat tinanggal na kagad. Hindi pa yung palalagpasin mo ilang araw tapos poprotesta na naman tayo. Sinusubukan tayo ng China. Sinusubukan tayo. Ang mangyayari dyan, no? Ganun na naman pala. Tanga-tanga pala sila. Kita mo, yun lang pala reaksyon nila eh. So, sige, gawin natin yan sa ayungin. Maglagay din tayo ng barrier para hindi na sila makaresupply dun sa BRP Sierra Madre. Hindi na sila mag-resupply kasi haharangan natin ng floating barrier, di ba? Kaya nga, baka mamaya mahiwa ako ka-emote. Kaya nga, ang tamang tanong mo, Marvtech, thank you for asking. Na-stress na naman ako eh. Hindi dapat ma-stress eh. Kung ang armed forces at ang defense officials, Philippine Coast Guards, and all involved agencies, pati yung yung DNR, kung lahat kayo nagko-coordinate, hindi mangyayari yan na lilipas pa ang oras o araw bago kayo mag-react, hintay pa kayo. You have to coordinate, pati National Task Force for West Philippine Sea. You all coordinate. Because pupulitin kayo sa kangkungan, yung bansa natin. Nasaan yung guideline ng presidente? We will not lose an inch of territory. Ano yan, nangyayari na yan? Lagyan ka lang ng floating barrier, wala na. Iyak na. Kung ako nandyan, hindi na ako mag-ano ng clearance ng higher headquarters. Right there, kaklaruhin ko na bago ko lumayag. Paano pagka ganito? Paano pagka ganito? Paano pagka ganito? Situation A, situation B, situation C. Kompleto ako na reaksyon. Hindi yung itatawag ko pa sa Manila. Paano kung nagkabakbaka na kayo? Panay mga bopol naman yung natin, yung reaksyon natin. Hindi, wala sa hulog. Hindi tama. Oy, sorry baka ko mapunta. Mapagbunto na ng galit. Sinusubukan lang tayo. Kasi up to now, if we still believe na it can be arranged diplomatically, we're one goddamn stupid sana ma-bitch na country. China is very clear na sa actions nila. They're trying to dominate South China Sea. When they dominate South China Sea, they control all the waterways dun sa area na yon. Therefore, mas madali silang magpadala, labas-pasok ng kanilang military equipment. 'Di ba? Nagpalagay na nga ng military bases doon, missile system, etc. Daungan ng mga barko nila. Why? Because it is a prelude to conquering the whole of Indo-Pacific, Asian countries. Look at the map of Japan prior during the World War II, yung mapa nila. Kaya nga, teka, tulinan ko ito, nag-oxidize eh. Inaano ng Amerika, yung nilusob nila Amerika. Kaya hindi malayo, lusubin din ng China ang Amerika. Following the World War II example. Kaya natuto na yung Amerika na Pearl Harbor sila. Kaya ang ginagawa ng Amerika, naglabas siya ng island chain defense. First island chain, second island chain. Yung first island chain, Japan, South Korea, Taiwan. Involved pa ang Pilipinas. Nandun na tayo. Nasa first island chain tayo. So, ngayon, kinakailangan ng China mag-deliver sa pangako nila na by 100 years nila,
Kailan yon? 2040 ba? 2037 mare-reunify ang Taiwan sa China. At saka siyempre, control nila yung buong South China Sea. Ngayon, nakita nila, very weak ang Pilipinas, mahinang klase tayo mag-respond. Kaya-kayanan tayo, iyak-iyak lang tayo. Wala. We have to stand up. Pilipinas, we have to stand up. Nakainis tayo. So, walang mangyayari sa atin pag ganun-ganun lang. Tapos, bago yan yan na yung tali, baka makalimutan. Yung taling paglalagyan ng plastic, yung tatali doon sa plastic. Okay, slip knot lang. Para pwedeng pitan. Diba? So, estimate lang kung gaano kalapad yung plastic na ilalagay. So, next is yung aking maiwagang toothbrush. Sana yung toothbrush ko. Ang dapat doon, respond kagad tayo na tanggalin yung floating barrier. Hindi na wala nang question, automatic 'yun. Tapos hindi makakaraan yung mga fisherman natin. Paano 'yun? Kakainis. Palpak na. So lalagyan ng tawag dito? Rooting hormone. Dito magandang pugpugin kasi dito manggagaling ugat dito sa ibabaw. Okay lang lagyan ito iba. Sisip-sip din naman. Be generous dun sa rooting hormone. Tapos noon, pagka nalagyan nyo na, yung tissue paper, nakahanda na dapat. Yan. Ibabalot nyo. Higpit ng konti, didiin, pero very lightly, para hindi napupunit. Para lang mabalot, makulong yung rooting hormone sa loob. Tapos yung sobra nito, idadab ninyo para masimot. Okay. Maganda toothbrush. Kaya gusto ko toothbrush kasi nagaganon ba. Okay. Tingnan ko nga, kita ba? Wala naman pala. Yun. Yan, bumaba Teka. So, ang doon, hindi dapat na ganun-ganun lang tayo. Iiyak lang tayo na ayan ng China, inaano tayo. Ini-stress tayo ng China, naglagay ng floating barrier, report sa Maynila. Paano kung kunyaring nilagyan na yung ng floating barrier yung Ayungin, o paano? Iyak na rin tayo. Kaya wala, tinetesting lang tayo gagawin niya sa Ayungin, next resupply mission, naharangin. Kasi alam nila, hindi tayo nag-react vehemently. Ang dapat ang ginawa talaga natin, pinagtatanggal yung concrete barrier, concrete barrier tuloy, yung floating barrier. Para para malinaw na hindi pwede. O yan. Sorry kung di nyo nakita. So, ang pinakamaganda dyan, nag-react sana kaagad. Ibig sabihin, hindi pa rin coordinated hindi pa rin coordinated ang ating mga officials. Hindi ba sila nag-uusap? Dapat maliwanag na yan Automatic reaction dapat yan. Wala Pagka ganyan ng ganyan, malabo. Okay.
So the moment na nalagyan na nitong tissue paper, okay na siya, hindi na mag-oxidize, no? Safe na siya. Tapos noon, yung plastic. Tignan ko. Kulang ba? So ito yung plastic ng lupa. Okay. Compact. Ilagay sa ilalim. Ilagay sa ilalim. Hihiwain. Operahan. Hiwain sa gitna. Op. Hiwain. Op. Hiwa pa. Hiwa. Yan, linisin ko muna ang kutsilyo ko. Sasaksak ko eh. Okay, yan, linis na. So, hiwain. Make sure handain tali nyo. No? Yan. Okay, so, ibubuka. Ayan na siya. Ibubuka. Itatapat siya doon. It's gonna be tight kasi nga masyadong mababa yung ginawa ko. Buka ko. Oh. Sasalpak ko. Ito nyo yan. Salpak. Tapos yung nasa ilalim ng kamay, ito, yung flap. Dadali mo sa harap para ilalagay mo sa cover dito. Oh. Siyang magsisil nung ginawa nyo. Nakahiwa na kasi, di ba? Ayaw mag-escape yung ano. Ngayon, kaya pinaghahanda yung tali. Ayan na yung tali. Naka-slip knot siya. Oh. Ang enough na mahigpitan siya. So, pwede nang bitawan. Hindi na mahulog. Tapos, makukorek niya yung forma. Papanik dito, itali mo kagad dito, secure mo. So, hindi na siya laglag. Tapos, higpitan na natin ngayon. Pag higpit, isang ganun lang, ikot. Hindi makikita sa likod. Yan. Okay, higpit. Didiinan ko para mag-compact siya. Okay. Tapos isa pa. Meron na yung gitna eh. So yung ibaba na lang. Okay. Compress. Higpit. Sasakal ka ba? Tapos nun, dadalhin dito sa ilalim. Pasok ka na. Isa pa, para hindi na siya iikot. Okay. Bumuka siya doon. Sasaluhin ko ulit. Sasara ko siya ngayon. Dadali ko siya ngayon dito. Parang nagra-wrapper lang ng kahon ba. Tapos isasara ko na siya. Maraming style sa pagtali, kaya bahala kayo. No. Okay. Kilala ko na. Ilalim. Higpit. Higpit. Lock. Tapos kuha ng isa pang tali. Ihanda yung tali ulit. Tapos nawala yung aking plastic na itim. Napunit yung aking Kaya kung isipin nyo, susubukan tayo ng ng China. Sinusubukan na nga tayo. So, kailangan takpan to para hindi yung ugat. So,
I-over lang siya. Doon. Manipis pa yata. Ma-stretchable naman yan eh. Enough. Okay. Lagay ulit sa gitna to hold it. Okay. Tapos dito sa itaas. Bring it up. Tali. Para lang di maarawan. At saka syempre makulob din para hindi mag-escape ng moisture. Final touches dun sa form. Okay na yan, good to go. And then isa pa, type ko lang na lagyan isa mo andun, isa pa dito. Okay. Okay. Isa pa rin. Very good. Secure. Kali na kita, puputulin ka na eh. Okay na. Pwede na. Tight. Okay siya. So, not so bad, ano? Okay, Marvtech. So, yun lang masasabi ko. It's so disappointing that our Coast Guard and our armed forces, our National Task Force for the West Philippine Sea, our BFAR, all the other agencies appear to be not coordinated. Parang, in a quandary, panay diplomatic protest na lang ba tayo? Teka, tumahimik ka na muna, DFA. Niloloko na tayo eh, tinatarantado na tayo sa on the ground eh, on the sea. Tigil muna ikaw sa ano, gusto mo mag-file ka na mag-file ng diplomatic protest, pero ito muna ang gagawin namin. Binabastos na tayo, binabastos nga yung sekretaryo ng DA, presidente ng Pilipinas. Binabastos yung mga fisherman natin, hindi makapasok. Saka nakakita. Nasaan na yung will not lose an inch of territory. Nasaan na yun? Panay-porme. Ngayon, yung Coast Guard, tsaka yung huwag kayong magagalit, AFP, huwag kayong magagalit. Kayo yun nandyan eh. So, huwag na kayo maghintay ng haka-haka pa na ano yung sasabihin ng mas mataas sa inyo. Iwas pusoy kasi eh. Kayo, dapat kung ano yung on the ground, kung sino yung abutan dyan, kapitan ka ng barko, dapat malinaw na malinaw sa iyo. Ano yung gagawin mo? Ano yung kikilos mo? Kaya bago ka lumayag, sabihin mo na talaga. Kung may tanong ka, clarify ka agad. Kasi pagka nandun ka na sa actual situation, you cannot ask for clarification. You have to become a commander. You have to decide. Pagka nakita mo ganun, upakan mo. Upakan mo, tanggalin mo. Pagka nagkaroon ng situation, sorry, ganun na lang. Pero yung mas maganda, pinapakita ninyo, in-exercise ninyo, yung rights natin. Right natin sa West Philippine Sea. Dapat nga, Coast Guard, hinuhuli nyo lahat yan eh. Dapat nga, tinataboy nyo lahat yan. Dapat simula nung nakita yung na kumukuha yung China, hinaharvest yung mga corals, dapat doon pa lang ang Pilipinas nagkaroon na ng executive order o ng whatever order o yung natin, DNR natin o BFAR natin o whatever. Nagsabi na Coast Guard, dinadirect ang Coast Guard tsaka AFP na dapat hindi na naghihintay ng order. Dapat sinabihan sila na, sige, lahat ng barko dyan na kahit sino, tabuyin ninyo, paalisin ninyo. Kung hindi, apprehend. Punuin nyo yung Manila Bay ng o kaya yung Palawan ng mga barko na kung sino man nandyan na barko. Because we want to know, we want to investigate who are the ones harvesting. It's a crime.
Hindi yung pagka Pilipinong gumawa, reklamo, kawawa yung Pilipino. Pero pagka foreigner ang gumawa, inchik ang gumawa, special case. Wala kayong diplomatic protest lang aabutin. Sa Pilipino makukulong eh. Saka nakakita, kawawa naman ang mga Pilipino, no? Sa sariling bansa inapi. May nakakarinig sa akin dito. Mga baka. Mali naman kasi, hindi tamang style 'yon. Kaya nga balpalpak eh. Nakaka-bad trip. Ito rin kukunin ko ito. Nakaka-bad trip eh. So, wala sa hulog. Nasa hulog. Malaki na Malaki na. Makukuha to. Pero ang laki nitong puno na to. Na kailangan kuhanin para mag-open up kasi patangkad lang to eh. Ito kinuha ko dahil sa sumasangga dito. Paglaki niyan, kakahit-kahit lang dito. Makayod. Kakahit itong branch na to dito sa branch na to. Nagaano siya. Hindi nyo naman kita. Yan. Ang ibig ko sabihin, ito kakayod dito. Kasi yung tubo niya ibe. Okay? Kunin ko na nga yung phone. So, yun yung problema. Maling-mali yung ating approach. Maling-mali. Dapat ang natin, sagot ka agad. Ngayon, ang mangyayari pagdating sa resupply ng predictable na resupply natin ng tawag doon, Sierra Madre, BRP Sierra Madre. Wala, talagang susubukan tayo. Ito yung sinasabi ko. Tinali ko lang dito para ito umangat ng konti. Para may space ako. Gusto ko nga dito na kunin kaso nga masikip masyado. So ito nagrarab na dun no? Pagka tumaba pa to, magrarab. Magdidikit na yung sanga na yan, pangit. So, mas maganda kuhanin na lang. Hopefully, may tumubo rito. Pagka ito kinuha, may tumubo na rito. At saka dito, banda. Malalaman natin. Pero so far, okay lang yan. Dalawa na. Malaki na, no? Malaki na. Ngumunga naman to So, kailangan talagang putulin. Ito ang dapat makuha rito. Itong dalawang sanga. Ito. At saka itong isa na to. So kung titingnan nyo, makit lang siya. Yung bunga hanggang doon sa itaas hanggang doon. So, maliwanag na mamumunga yan pagka kinuha. So, ito pala isipan kung may iwan itong isa na to para yun lumaki. Para yun ang lumaki. Dito kukuhanin. So, may iwan yan. So, parang palayo naman sa puno yan. Okay lang. Kaso, magkocross siya dito. Mas magandang itong maiwan, itong sanga na to. Kasi maganda yung connection sa puno. Okay naman yung angle niya. Ito, makukuha to. Tatanggalin. So, hahayaan lang to isa na to. Pagka natanggal na to, malaki na to. Gaganda na ang tubo nitong isa na to. So, baka makuha rin to. Okay? Pasensya na kayo mga kabrigada hindi masyado nasa nasa bundok so yung na yun, yung kinuhanan tayo ng ng mga corals, dapat doon sagot agad tayo hindi tayo pumayag. Dapat doon yung ura-urada, lahat ng Chinese ships paalisin doon sa West Philippine Sea. Because we are acting on the grounds na merong environmental degradation na nangyayari sa Philippine waters natin, sa exclusive economic zone natin, and it is inherent for us na ayusin yan. Huwag papasukin kahit sino. Hindi, gera kung gera. Ganun lang, takutan. Hindi yung tayo yung takot na takot, duwag na duwag tayo. Coast Guard, Armed Forces. Masyado naman tayong tiklupin. No? Masyadong tayong tiklupin. So sa akin, ang stand ko dyan, we should, before we go out sa dagat, dapat handa yung Coast Guard natin na mapasabak anytime, anywhere, dun sa West Philippine Sea.
Dapat naka-ready na yung rules of engagement. Pinag-usapan nyo na yan sa drawing board, sa meetings ninyo. Buong National Task Force. Lahat ng agencies involved. DNR, BFAR, DA ba? And lahat-lahat. Office of the President. And then, concerted yung action. Unless napag-usapan nyo na yan at lumalabas, hindi nyo alam yung ginagawa nyo. At talagang, tamukyo, talagang hindi nyo alam ang gagawin at talagang confused kayo at duwag na duwag kayo na magkaroon ng gera. Aba, sayang na lang ang pinakakain sa inyo, sayang na lang ang binabayad sa inyo. Taxpayers' money. You have to be brave enough to swallow kung ano man yung kahihinatnan yan. Halital guts, no? Hindi yung tatakutin ka ng China, kala nyo, mga tayo, takot na kayo. Di ba? Ito pang tataga ko sa mga Chinese. Kalawit. Oh, matulis eh. Matulis. Wala kang ahas. Din gumapas, walang ahas ako makita dito eh. Kaya naghahanap nga ako eh. Okay, so maraming salamat sa inyo. Hanggang doon na lang ako muna. Thank you Martech pa sa tanong napatingin tuloy ako sa news. Nagulat nga ako, walang katorya-torya yung balita na yon. Nakakabuisit, no? Wala tayong magagawa. So maraming salamat na lang sa inyo sa pagpakinig. Okay? So God bless everyone. Nakaisa na naman ako. Bye-bye. Bye-bye. God bless everyone.